So eto, may mga nagtatanong about dito sa Pi, paano mapera daw. Hindi pa nila alam kung nag-live na, di pa nila alam kung ano yung price, di nila alam kung saan exchanges. So eto, nasa OKX tayo. Ngayon, peke daw yung nasa OKX or sa mga exchanges, antayin daw, nagpakita yung price dun sa mismong application ng Pi Network or dun sa wallet. Ngayon, syempre, clarify natin yan kasi ang daming nalilito okay, sa mga fake news. Okay, ang gagawin natin, bibili tayo. So, ang gagawin mo, para makabili ka agad dito sa price na to, ilagay mo na sa market. Okay. Kung ano yung price niya dyan, matik na makukuha. So, ang gagawin natin, bibili tayo ng Pi natin para itong nabili nating Pi dito sa market ng OKX, i-transfer natin sa wallet. Okay? Kasi yun yung tinatanong nila kung totoo ba yung mga Pi sa OKX or dun sa mga exchanges. So, try natin. Bili tayo ng 10 USDT. Tignan natin kung lang mabili niya. Ayan, bumili tayo. Okay. Ngayon, nakabili tayo ng Pi. Okay, punta tayo dun sa may asset. Ayan, meron na tayong 6 Pi mga Lodi. So, pwede na itong i-transfer dun sa wallet natin. Now, so ang gagawin natin, withdraw natin. So, meron tayong Pi dito na kung saan pwede na ma-send dun sa ating wallet na Pi Network. Ngayon, babala ito. Meron, okay? Once na mag-withdraw kayo sa mga wallet nyo, make sure na kung saan magsisend kayo dun na sa wallet na kung saan meron ng migration na nangyari. Kasi hindi i-recognize ng OKX na yung wallet nyo ay active kung wala pang Picoin na na-migrate. Okay? Kung wala pang Picoin na na-migrate. So, ipakita ko sa inyo. So, dito. Okay? So, makita nyo dito. Ito yung wallet na bagong create ko. Okay? Walang laman, walang migration na nangyari. Ngayon, ang gagawin ko dito, okay, walang laman, walang migration na nangyari. I-copy ko lang siya. I-copy ko. Tapos, ilagay ko dito. Ngayon, titignan nyo, hindi niya ma-recognize na active ito. So, pag tap mo, tingnan mo, incorrect address entered, check and try again. Kasi nga, wala pang migration na nangyari dyan. Gets natin? So, hindi nyo pwedeng sendan yan ng Pi from OKX papunta dun sa wallet nyo. Ngayon, i-open natin or gamitin natin yung wallet na meron ng migration na nangyari. Okay? I-open lang natin. So, eto na. So, inopen ko yung isang wallet na kung saan merong mga transaction na nangyari. Ibig sabihin, eto, active na to. Yung first migration, dito na punta. Okay, ngayon, i-copy ko lang yan. Copy. Tapos, pupunta na ako dito sa may OKX. Pag paste kong ganyan, ayan, pwede na siyang mai-send. So, pwede ka mag-send ng 1. Okay? Ngayon, meron silang charge na may send dyan 0.95 Pi. Send mo ang 1.9. Okay, so i-send natin. Try natin na yung pinakamaliit lang. So, send natin 1. 1. Try natin yung pinakamababa. Tignan natin kung marireceive natin ng 0.95 Pi. Okay, so next, new address, okay lang. Okay, so amount received will be 0.95 Pi. Confirm natin. So, may mga code pa kasi. Check ko lang dito, mga Lodi. Wait natin, okay? Kasi ako na nag-set up dito. So, authenticator, mga Lodi. Okay. Okay. Sabi niya, na-send. Wait lang natin. Pending transfer. Tignan natin gaano kabilis. So, ayan na siya. 2 minutes nga naman. Okay? So, ayan o. 0.95 Pi. Ayan. 0.95 Pi. From OKX. Okay? Papunta sa wallet. So, makita nyo dyan. Wait nyo yung ma-update kayo sa KYC. Kasi ako, na-KYC na ako noon. Ngayon, naging tentative na naman. Pero yun, dumaan lang ako sa face verification. After nun, okay na naman. Parang ganun lang. So, lahat is waiting dun sa second migration. Once may second migration, yung mga wallet na kung saan ipinaglalagay nyo dun, ma-activate na yun. So, pwede na kayo mag-send or gamitin active na yung wallet nyo sa mainnet. Ganun lang siya, okay? Na-receive na natin from OKX. Ayan na siya, mga Lodi. Ngayon, ayan, naka-pending pa siya. Pag-refresh mo, pasok na yan, completed. Okay, basta pinakamaliit, yung sinend natin is 0.95 lang. Nag-gets nyo? So, pwede. Ayun. Send na siya. Sent. Ayan. Ngayon, paano nyo ma-convert yung mga Pi nyo into USDT? Okay. So, in-encourage ko, mag-take profit nyo kung gusto nyo. Pero pag ayaw nyo naman, antayin nyo na kung saan gamitin nyo dun sa mga ecosystem, mas maganda din yun as a support para dito sa project. Pero yung gustong makatikim, mga Lodi, okay, sa mga naminin yung Pi, then, gamitin nyo na. Same lang din yun. Paano gagawin? So, pag andito ka sa, pag andito ka na dito sa wallet mo, kumbaga, di ba? Ngayon, pay, tapos manually add wallet. Ngayon, pupunta ka naman sa OKX. OKX ba gusto mo? Na kung saan mag-withdraw ka ng Pi? Or na kung saan itatransfer mo yung Pi mo? Or sa BitGet? Depende sa inyo. Saan mo ma-exchange
yung Pi mo into USDT. Gawin yung pera, for example, di ba? So, pupunta ka dito sa may asset, pag sa phone, okay? O dito sa deposit na lang. Deposit. Basta hanapin nyo yung deposit, okay? Yan, deposit. Tapos hanapin mo ang Pi. Walang magpapakita kung first niyan. Pero, since first time mo, kumbaga, Pi, ayan, okay. I-copy mo to, copy. Gets mo? Copy. Ngayon, pag na-copy mo yan, balik ka dun sa may wallet mo. I-paste mo dito, okay? Paste mo dyan. So, ilagay natin, i-transfer natin ulit yung 0. O nga pala, kailangan ng bawasan natin. Why? Kailangan ng 0.01 fee. Pi yan. So, ang send lang natin siguro, 8. Baka pwede na yan. Confirm. May fee, tandaan 0.01. I think. Ayun, transfer succeeded. Please refer to the history page for the full history transaction. Close mo na. Okay, na-send na natin ulit. I-check mo dito. O, nag-send tayo ng 80. Ito, from OKX. And then, nag-send ulit tayo. Binalik natin sa OKX. So, check natin dito mamaya-maya kung meron magpapakita. All deposit. Ayun, na-receive na natin. Okay? Receive na natin yung 0.8. So, for example, ito, i-trade mo ng 0.8. Okay? So, i-trade na natin. O, meron na tayong Pi. Parang ganun. Meron na tayong Pi. Punta tayo sa may asset. Okay? So, for example, nag-send tayo ng 1,000 Pi dito sa OKX natin. Okay? Kaso lang, meron tayong 6 Pi dito. Okay? 6 Pi. Ayan na. Meron tayong 5.87 Pi. So, i-convert natin into USDT. Paano natin gagawin yan? So, convert or pwede mong i-trade kung gusto mo yung price ngayon, trade mo na agad. Parang convert mo lang siya. So, hanapin mo dito ang USDT. O, baliktarin mo. Parang ganyan. So, i-max mo. So, ang makukuha ko is 556. Okay? Mga 9.42 pesos. So, i-convert ko yung 5 Pi ko, 5.8 Pi sa, ang equivalent niya is $9.42. So, preview, convert, and then, wait natin. Hindi na. Convert. View asset. Ayun, converted na siya. Okay? O, wala na yung Pi ko dito. Na-convert na yung USDT. Ngayon, ang gagawin mo, paano ko ita-transfer sa GCash ko to? Ang gagawin mo, punta ka dito sa may P2P. Okay, so ngayon, eto na mangyayari. P2P na natin. Okay? So, dito sa may P2P, yan. P2P. Punta kayo sa P2P. Ngayon, pwede nyong i-sell yung USDT nyo. For example, okay, sell. Ayan, mamili lang kayo dito kung saan nyo isi-sell yung USDT nyo. Gets natin? So, pili kayo ng payment method dito, Okay, payment method, GCash. Make sure na yung account nyo dito sa OKX is connected sa GCash nyo. Madali lang yan. Make sure mag-research kayo para malaman nyo. And then, i-sell nyo kung ilan ang nilalaman ng inyong OKX na USDT. Pero bago nyo gawin yan, pag i-sell nyo, ganyan. So, meron akong $100 sa funding ko. Okay? Ngayon, pwede kong dagdagan yan kung gusto ko. Ang gagawin mo lang is, click mo ang transfer, okay? From trading, may pupunta sa funding, okay? Or baliktarin mo, ganyan. From funding, so for example, meron akong 99 dun sa trading account ko. I-convert ko lang papunta yan sa funding, transfer, ayun. So, meron ng $200, okay? So, pwede mo siyang i-transfer sa funding muna para ma-convert mo into, or ma-send mo sa GCash mo.